So we're going to go to Galatians chapter 4, verse 4. Galacia Kapitulo 4, versikulo 4. So I believe that this is a message specifically for someone here. And the message is, God is always on time. So ako nagatuo nga kining mao nga mensahe alang sa pipila niya karon gayon nga di nagaingon dito nga ang Dios ana gayon siya kanunay. I received this during the worship this morning. Ako kini nga dawat sa diha nga nagasimba pa ta. And I believe there are people here who have been waiting on the Lord. So ako nagatuo nga aduna gayoy mga katawhan nga niya karon nga nagapaabot gayon sa Ginoo. And the promise of God has not come in the timing that you thought it would. Adin ang saad sa Dios dili kini siya moabot sa panahon adin imuha kini nga gidahom. You've been waiting for God. Kinahanglan nga mahulat gayud kita sa Dios. But God is always on time. Kay ang Dios kanunay gayud siya nga ana. The Word of God, panahon. the Word of God says that through faith and patience we inherit the promises. Ngayon ang pulong sa Ginoo pinaagis pagtuo ug pailog makapanunod ta sa iyang mga saad. So that means we continue to believe and we are patient for the timing of God. So ipasabot nga kinahanglan padayon ta diha sa pagtuo o pailog sa hangtod nga diin moabot ang saad sa Ginoo. Now, all throughout Scripture, you will find that God is a God of timing. So sa tibok nga kasulatan siya gayud ang Dios nga diin anaa sa mao nga panahon. He has a will, Ana sa kabubuton, He has a purpose, ana sa katuyuan, and a final destination. o ang iyaha nga kaning padulngan gayud. But He is a God of timing. Apan siya ang Dios sa panahon. Consider the second coming of Christ. So ato nga kining ato pong tan-awon ang ikaduha nga pag-anhi ni Kristo. Si Jesus moanhi pag-usab. He's coming again, Amen. but there is a timing. So aduna gay panahon. There is a timing. Amen? So let's go to Galatians chapter 4, verse 4. Praise God. Galatians chapter 4, verse 4. And the Word of God says, "But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law," verse 5, "to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons." Verse 6, "And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father." So verses 4 through 6. 4 to 6. Ang mitugyan sa iyang kaugalingon alang sa atong mga sala aron nga gikan niining daotan nga kapanahunan sa kalibutan karon maluwas kita niya sumala sa kabubuton sa atong Dios ug amahan. 5. Kaniya mao ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 6. Nahibulong ako ay di mao. 4. Kapitulo 1, 4. Sorry. Praise God. Eh, I'm going to look at verse chapter 1. Apan sa pag-abot na sa tugma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak na tawo o babayi, na tawo ilalom sa kasuguan, aron sa pagtubos sa mga nailalom sa kasuguan, aron kita managdawat sa pagka-sinagop ingon nga mga anak. O tungod kay kamo mga anak man, ang Dios mipadala sa Espiritu sa iyang anak, ngani sa iyang nganhi sa atong mga kasing-kasing nga nagatuaw, Aba, Amahan. Amen. So magapot ta. Father, I ask you, God, that you will speak. Lord God, through Pastor Mike, through myself, by your word and by your Holy Spirit. God, speak to us now and give us faith for the timing of the Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Now, verse 4
But when the fullness of time had come. See that phrase? Sa versikulo 4, nagingon siya diri nga sa tukma nga panahon ang Dios miabot. The fullness of time. So, sa tukma nga panahon. He said God sent His Son. Nagingon siya nga ang Dios nagpadala sa iyang anak. That means Jesus came at the exact appointed time. So nagpasabot nga din si Ginoong Hesus miabot siya sa insakto gayon nga gitakda nga panahon. Now, He was promised in Genesis 3:15. Kay siya gisaad dito pa lang sa libro sa Genesis 3:15. From the time of the fall, Sa kining panahon sa kining pagkahulog. that God would send a seed Nga din ang Dios nagapadala sa iyang binhi. that would crush the head of the serpent. Nga din kini siya nagadugmok diha sa ulo sa serpente. And it was a 4,000-year period between Adam and Eve and Jesus Christ. So sulod sa upat ka libo ka tuig sa gikan sa ni Adan o usa pa mitunga sa Ginoong Hesus. 4,000 years. So sulod niya na nga gidugayuna. But God said it was the fullness of time. Nagingon ng Dios nga diin sa tukmang panahon. Now, consider the time that Jesus was born. So ato ang nalantawan sa panahon nga si Ginoong Hesus nahimugso. Rome had conquered the known world. Nga diin ang Roma siya ni kining buntog sa mao nga kalibutan. And most of that world spoke in the Roman language. So sulod niya na nga kining panahon na ang mao nga na ulipon nila so nagasulti sumala sa lingwahe sa Roma. That's why the New Testament was written in Greek. Mao kini ang hinungdan nga ang bag-o nga tugon nasulat diha sa The Griko. Word of God was able to spread further, faster, because people knew the language. So ang pulong sa Dios kini siya makusganon nga di nalapnag tungod kay sila nasayod man sa maong lingwahe. Now, this was also a spiritually dark time. So naapod nani nga panahon na dunay kangit-ngit nga panahon. From the closing of the Old Testament Sa diha nga din naghinapos na ang daan nga tugon. to Jesus Christ, Nga din nagakaduol ang pag-abot Was tuma about- ni Ginoong Hesus. about 600 years. So sulod niya na nga unom ka gatos ka tuig. And the Pharisees had risen up. Nga din ang mga Pariseo anaa sila. And they were teaching false O doctrine. nagtudlo sila sa mini nga mga pagtulon. They were full of hatred. Nga din puno sila sa kining kasuko o kayugot. And there was great idolatry around the O world. gadunay daghan gayo nga din mga Dios tibok kalibutan. But in that darkness, So apa ni ana mao ang kangit-ngit. Jesus Christ came, Si Ginoong Hesus miabot. born of a woman. Siya nahimugso pinagi sa babae. And it said he came at the fullness of time. Nagingon diri siya miabot sa tukma nga panahon. Amen? Amen. Now, all throughout the Bible, we see the timing of God. So atong makita diha sa kinatibukan sa Biblia atong makita nga ang Dios anaa gayud siya sa hustong panahon. Abraham was given a promise Si Abraham usab gihatagan siya saan that he would have a son, nga siya makabaton og anak, that he would be a father of many nga nations. siya mahimong amahan sa tanang kanasuran. And it took 75 years. So kini siya niabot sulod sa maong gidugayon nga Or 25 years, sorry, 25 years. sulod niya ng 25 ka tuig. He waited for the promise of God, Nga din siya nagahula sa saad sa Dios. but at the right time. Pan kini ni abot sa hustong panahon. He was an old man, Siya usa na ka tigulang. and Sarah's womb was dead. O ang taguangkan ni Sarah so patay na. She laughed when she heard God speak to Abraham. So sa diha nga din ang pulong ang Dios nisulti kang Abraham, si Abraham nisulti kaniya, nikatawa lang si Sarah. Shall I have pleasure in my old age? So wala na siya ikunoy kalipay sa anang iyang kining pangidaro na. See, they already had Ishmael.
Ishmael was born through Hagar. So si Ismael siya nahimugso pinaagi sa babae nga si Hagar. Because Abraham did not receive the promise. Tungod kay si Abraham wala pa man kadawat sa mga So saad. he tried to do it in the flesh. So iyang gisulayan paghimo diha pinaagi lang sa unod. He did not wait for the Lord. Wala siya naghulat, wala siya kapaabot sa Ginoo. But God is always on time. Apan ang Dios ana siya sa husto gayon nga In panahon. their old age, Bisan pa sa iyang nga kagulangon. they conceived Isaac, So siya nagsabak kang Isaac, the son of promise. ang anak sa saad. And he became the father of Jacob. Og siya nahimo nga amahan ni Jacob. And Jacob became the father of Judah. Og kini si Jacob nahimong amahan ni Juda. And Jesus is the lion of the tribe of Judah. Og si Ginoong Hesus siya ang leon diya sa tribo sa laray ni Juda. That old woman, Ang tigulang na nga babae. that old man Abraham, Og ang tigulang nga si Abraham. when it seemed impossible, Ato ang makita nga din imposible. God said, I'm always on time. Apan ang Dios anagay siya sa husto nga panahon. Consider the ministry of Jesus Christ. So ato apon lang taon ang pagpamuhat ni Ginoong Hesus. He was God in the flesh. Siya Dios bisan siya ana sa unod. And yet, he did not start his public ministry until he was 30 years old. O wala gayud siya makasugod sa mga buluhaton hangtod nga miabot siya 30 anyos. He knew he was the Son of God, Nasayod siya nga din siya anak sa Dios. but he waited on the timing of his Father. Apan siya nagapaabot sa husto nga panahon tukmang panahon para sa iyang amahan. And the Holy Spirit led him into the wilderness. O ang Espiritu Santo midala kaniya ngadto sa kamingawan. And he fasted for 40 days. O siya nagapuasa sulod sa 40 ka adlaw. And he came out in the power of the Holy O din Ghost. siya migawas nga diin puno sa Espiritu Santo. And his ministry was only 3.5 years. O iya nga pagpamuhat diri sulod lang sa tulo ka tuig ug tunga. It didn't take him a whole life to preach. He only ministered 3.5 years. So wala gayud nga mahitabo nga din ang tibok niyang kinabuhi nagugol sa mga buluhaton sulod ra kini sa tulo ka tuig ug tunga. And at the right time, he died on the O cross. sa husto nga panahon, tukmang panahon namatay siya dito sa He cross. died at the time of the Passover, Siya namatay diha sa panahon sa pagsaylo. when the lamb was sacrificed. Sa diha nga din ang karnero ang igahalan. And it was the timing of the Lord, Ug mao kini ang tukmang panahon sa the Dios. Lamb of God. Ang kordero sa Dios. And he resurrected on the third day. Og siya nabanhaw sulod lang sa tulo ka adlaw. He could have resurrected the first day, So wala siya mabanhaw sa una lang adlaw. but God had a timing. Panang Dios adunay kining tukmang panahon. We see this in the life of Joseph. O ato pud nga makita sa kinabuhi ni Jose. God gave him a dream Ang Dios nagahatag kaniya og damgo. when he was 17 years old, Ana nga pangidaron niya nga 17 anyos. that he would save the world, Nga din siya magaluwas sa kalibutan. that his brothers would bow before him. Ang iyang mga igsoon muyukbo atubangan kaniya. And his life went into great trial. Og din ang kinabuhi ni agi og dagko kay mga He pagsulay. was sold as a slave. Siya gibaligya ingon nga usa ka ulipon. He was going to prison. Og siya na priso sa He was there and he thought he was forgotten. kung na siya nga din ang Dios. He thought maybe the promise had passed him by. O nagtuo siya nga din ang saad wala na. But God has a timing. Apan ang Dios may hustong panahon. And after 13 years of trial, Og sulod niya na nga 13 ka tuig nga din siya naas pagsulay. he rose to power. So siya gibarog nga din dunay gahom. And God used him to save the world from famine. So gigamit siya sa Dios pagluwas kalibutan uban ang iyang panimalay pamilya. Noah built the ark for 120 years. Sinuwa usab nagtukod sa arka o naghimo sa mga arka sulod sa 120 ka tuig. And the Bible said he was a preacher of righteousness. O din ang Biblia nagasulti nga din siya magwawali o nagwali siya diya sa pagkamataan. For 120 years, he's calling men to repentance. Sulod niya na gidugayon na 120 ka tuig
hapit nga diin siya nagtawag sa mga tao nagwali sa paghinulsol. And they are mocking the man of God. Og sila nagpasipala sa tao sa Dios. Where is your God? O ningon nga asa naman imong Dios? Where is this judgment you speak Asa of? naman ang paghukom imong gisulti? I don't see any rain. Wala may kakita og ulan. You've been preaching for 10 years, Nga diin sila nagawali sulod sa kining pulo ka tuig. 20 years, Sa kining 20 ka tuig. 50 years, 50 ka tuig. 100 years. Sulod sa gagatos ka I tuig. don't see the rain. Wala may kakita og ulan. Where is God? Asa man ang Dios? But God has a timing. Apan ang Dios adunay hustong panahon. And the Bible says in the last days, Ang Biblia nagasulti sa katapusang mga adlaw. mockers will rise up. O ang mga tigpasipala nga diin sila mudagsa. Where is the promise of His coming? O diin mo ingon sila asa naman ang saan nga moabot siya mo. You said He was coming quickly, Nga diin nagaingon nga siya mo balik sa madali. but He has a timing. Apan aduna gayoy tukmang panahon. Now let's look at that 2 Peter. Because God deals with this because people become impatient. People become very impatient. Tungod ang Dios nagasulti sa mga tao tungod kay ang mga tao ng panahon na wala sila ipailog. God is not impatient. So ang Dios dili siya sama sa dili mapailog. He is an eternal God. Siya ang Dios nga walay katapusan. 1,000 years is like one day to God. Kaya usa ka libo ka tuig sama lang ni sa usa ka adlaw. And He knows the end that is intended by the Lord. Sana sayod siya sa katapusan sumala sa isulti alang sa Dios. That's why God is long suffering. Mao kana ang hinungdan nga ang Dios siya mainantusod He has a promise. kay naa siya isa. Now, here's what it says. 2 Peter chapter 3 verse 8 and 9. But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long suffering toward us, not willing that any should perish, but that all would come to repentance. Sa utso ngadto sa 8 and 9. apan mga hinigugma ayaw kamo pagpakabutan ining usa ka butang nga tinuod nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig o ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Nay bahin sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan ni anang paglangay-langay nga maoy pagsabot sa uban. Nunoa siya mapailubon kaninyo nga wala magtinguha nga adunay mahanaw kundi ang tanan managpagkagabot unta sa paghinulsol. Now, there are times where God will extend the season of grace. So naay panahon nga diin patasan sa Dios ang panahon diha sa iyang grasya. When God makes us wait, Nga ang Dios nga din himonta niya nga din makapaabot. He always has a purpose. Kanunay siya nga adunay katuyuan. And we see this with the second coming of Christ. O dinhi ato usab nga makita ang ikaduha nga pag-anhi ni Kristo. He said the Lord is not slack concerning His promise, So nag-ingon siya diri ang Ginoo dili langay-langayan sumala siyang saa. but He is long suffering, Apan siya mainantuson, not mapailo. willing that any should perish, Wala siya magtiwang adunay usa nga malaglag. but that all would come to repentance. Gusto niya ang tanan makakabot sa tinud-anay nga pagkain. That's why Jesus hasn't come back yet. Mao ka nang inungdan nga wala pa si Ginoong Hesus niya. Because God is giving one more day for repentance. Tungod kay ang Dios naghatag pa siya laing adlaw para sa paghinulsol. And even during the tribulation, Bisan pas panahon sa kasakitan, there will be angels that fly through heaven. adunay manulunda nga diin nagalupad gikan sa langit. In Revelation 14, and they preach the everlasting gospel. Nga diin sa Pinadaya Kapitulo 14 nga nagwali siya sa walay katapusan nga maayong balita. They're calling men to repentance Nagatawag siya sa mga tao sa paghinulsol in the time of judgment. sa panahon sa paghukom. That's the long suffering
unsa ka may nantuson ang Dios. But at the end of that tribulation, Apan sa katapusan ni anang mao nga kasakitan, at the set time, sa gitakda nga panahon, in the fullness of time, sa tugma nga panahon, at the exact moment, o sa insakto nga diin oras, Jesus Christ will split the sky, nga diin si Ginoong Hesus mutadlas diha sa kining kawanang, and the armies in heaven will follow him on white horses. o ang mga kasundaluhan nga espirituhanon manulunda sa langit uban kani. And he will come back in flaming fire O diin siya moabot uban sa nagdilaab nga kalayo, to take vengeance on those who know not aron sa God. pagdala og panimalos sa tanan. See, God takes no pleasure in the death of the wicked. Kaya ang Dios wala siya kalipay bisan sa kamatayon sa mga dautan. All throughout the Bible, Diha sa tibuok nga Biblia, he calls men to repent. gitawag ang mga katawhan sa paghinulsod. He gives them time. Siya naghatag og panahon, He is a patient God. kay siya mapailubon nga Dios. But as the church, sometimes we are not patient. Ingon nga kita simbahan, dunay panahon nga dili ta magpailo. Are you here today and there's something you're waiting on the Lord? You're trusting God. So niya bata aron nga dunay mga butang nga din nagapaabot ta sa Dios niya nagsalig ta kaniya. If God doesn't do it, it won't happen. So ang Dios wala pa magbuhat ana, wala gayud hitabo. If it's not God, it will not be. O But I'm dili- trusting in the Lord. So diha sa Ginoo kita ni salig gayud ngadto kaniya. God is never late. Kaya ang Dios di gyud maulahi. If you are trusting in Him, He will be on time. Kung salig ta ngadto kaniya, anaa gayud siya sa hustong panahon. But the danger is we get in the flesh. So ang delikado nga diin ko nata sa unod. We become like Abraham, Nga mahimo ta nga sama ni Abraham. trying to help God fulfill His promise. Nga diin mo sulayan nato nga diin tanang paagi aron nga matuman ang saad sa Ginoo. Even Moses, Bisan pas Moses, he had a godly burden. aduna siya kini kabugaton He sa Dios. saw the slavery of Israel. Kita niya ang kining pagkaulipon sa Israel. And when he saw an Egyptian abusing a Hebrew, O iyang nakita ang usa sa Ehiptohanon nga diin naga-abusar sa usa ka Hebrehanon, he killed the Egyptian. iyahang gipatay ang Ehiptohanon. See, God was going to deliver Israel. O ang Dios siya magpahigawa sa Israel. And He was going to use this man. O iyahang nga gigamit kini mga tawo. But Moses tried to do it in the flesh. Pan si Moses nisulay siya paghimo, pinagi siya nga unod. It wasn't the time. Nga diin dili pa kini mao ang panahon. And because of that, he fled from the face of Pharaoh. O tungod niadto nga iyang gihimo, siya may palayo gikan sa tubangan ni Parao. And he spent 40 years in the wilderness O siya dito sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. until God showed up in the burning bush. O din hangtod nga din ang Dios nagpakita niadto nga nagdilaab nga sagpilip. And he said, I am the God of your fathers. O giingnan siya, ako ang Dios sa imong amahan. I have not forgotten my children. Wala na ko makalimti ang iyang mga anak. I have heard the cry of their slavery, Ngayon siya ako nadungog ang pagtuaw diha sa ilang pagkaulipon. and I will send you to deliver them. O ako kang ipadala ngadto kanila sa pagpahigawas. But we try to do it in the flesh. Pan kini isulayan pinagi usab sa unod. If we try without the power of the Spirit, we will fail every time. Kung ato nga kining himuon kini unya wala ang gahom o kiya sa Espiritu Santo, mapakyas ta sa kadaghan nga If higayon. we become impatient, Nga diin kita mahimo nga dili mapasensyahon. we will end up in the wilderness. So mahimo nga din mahisama ta nga din anaas kamingawan. If we don't believe and trust God and wait upon the Lord, Kung dili ta magatuo mosalig sa Dios ug magahulat sa Ginoo, we will go through the wilderness until we are refined and ready by the fire. nga din mahimo ta nga mahisama ni Moses nga mapunta sa kamingawan unya dito ta magputli pinagi sa kalayo. Amen. So we must not go do it by the flesh. Now, I want to go
to John chapter 11, Jesus is always on time. Juan Kapitulo 11. Si Ginoong Hesus anaagayod sa hustong panahon. So, John 11, verse 1. Now, a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary, and her sister Martha. Verse 3. Therefore the sisters sent to him, saying, Lord, behold, he who you love is sick. 1, Yeah, verse 1 and then verse 3. 1 to 3. Just 1 1 and 3. 3. Yeah. Og dihay nagmasakiton nga usa ka tawo si Lazaro nga taga Betania sa balangay ni Maria og sa iya igsuon nga si Marta. Si Marta, Tris. Busa si Jesus gipasuguan sa mga magsuong babayi nga nagaingon, Ginoo, ang imong hinigugma nagmasakiton. Now, verse 6. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Versikulo 6, busa sa iyang pagkadungog nga nagmasakiton si Lazaro, siya mipabilin pa og 2 ka adlaw sa dapit din didto siya. Now, verse 14. Then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead. Sa 14, busa si Jesus misulti kanila sa walay lipod-lipod, si Lazaro namatay. Now, Jesus is informed that Lazarus is sick. So si Ginoong Hesus una nga din niya nga gisulti nga si Lazaro nasakit. And they're thinking, O din nasayod siya. he will come right now. O din naguna-una nga din siya muadto diha. But he stayed 2 more days before he even left. O din siya nagpabilin pag 2 ka adlaw sa wala pa kini miabot. And then he says, Lazarus is dead. O mingon siya si Lazaro namatay. Now, verse 15. And I am glad for your sakes that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him. 15. Og tungod kaninyo ako nalipay nga wala ako dito aron managpanuo kamo apan tanan mangadto kita kaniya. So, Jesus said, I'm glad that I wasn't there. So niana si Ginoong Hesus nga di nalipay siya nga wala siya nang panahona sa pagkamatay ni Lazaro. Because there's a greater purpose. Kaya dunay dakong katuyoan. Now, verse 21. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. So diri sa bersikulo 21, og si Marta mingon kang Hesus, Ginoo, kun dinhi pa ikaw dili unta mamatay ang akong igsuon. And then she says, but even now, I know whatever you ask of God, He will give you. Adi niya na siya nga, isa karon nga unsa yung pangayoon ngadto sa Ginoo, siya maghatag kaniyo. Now, Jesus was not late. So si Ginoong Hesus wala gayud maulahi. He was exactly on time. Siya nagayod sa husto ug tukmang panahon. But what did Martha say? Paano sa man ang gisulti ni Marta? If you were here, my brother would not have died. Yan na si Marta, kung napaka dito anong panahon na akong gusto dili mamatay. And Jesus said He will rise again. O si Ginoong Hesus, ingon nga din siya mabanhaw pag-usap. Lord, I know He will rise on the last day. O mingon siya, Ginoo, masayod ko nga din siya mabanhaw sa katapos ang mga adlaw. But Jesus said, I am the resurrection and the life. O si Ginoong Hesus mitubag, ako mao ang pagkabanhaw sa kinabuhi. Now, look what He says in verse 40. Because they said, Lord, he already stinks. He's been dead for 4 days. O niya na siya ha, siya Ginoo, patay na gayud, sulod sa kining 4 ka adlaw na siya dito sa lugar. This looks impossible. So kini siya gitanaw nga imposible na kaya. Not only is he dead, but his body stinks
So ilang gihunahuna nga di lang kay siya nga patay pero ang iyang lawas nadugta na. Now here's the word of Christ. Pandiri ang pulong ni Kristo. Jesus said to her, "Did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God?" Sa 40, si Jesus mitubag kaniya, wala ba ako mag-ingon kanimo nga kun motuo ikaw makita mo ang himaya sa Dios? That's a word for you. So kini mao ang pulong alang kanimo. If you would believe, O kung ikaw motuo, you will see the glory of God. imong makita ang himaya sa Dios. They thought Jesus was late, Nga di naguna-una sila nga di naulahin na sa Ginoong but he Hesus. said, "I'm right on time." Apan siya anasa tugma gustong panahon. And now it's not just a miracle of healing. So adin karon dili lang nga din kini siya usa ka pag-ayo o milagro. It's a miracle of resurrection. Kini siya usa ka milagro sa pagkabanhaw. God had a greater purpose. Ang Dios aduna si dako nga katuyuan. Amen? Amen. Now, it says, verse 43, "Now when he had said these things, he cried out with a loud voice, 'Lazarus, come forth.'" Verse 44, "And he who had died came out, bound hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, 'Loose him and let him go.'" 43. Og sa nakasulti na siya niini siya misinggod sa makusog nga tingog nga nag-ingon, "Lazaro, gula nga ri." 44. Og ang namatay migula ang iyang mga kamot ug mga tiil binuksan og mga bindahi ug ang iyang nawong naputos ug panyo. Si Jesus mingon kanila, "Badbari ninyo siya ug palakta siya." If we are willing to wait upon God, Kung ikaw andam nga papaabot muhulat sa and Dios we keep our faith, ug kini magapabilin tas pagtuo, we will see the resurrection power of God. kita makakita niya ng gahom sa pagkapanhaw. The Bible said the same Spirit that raised Christ from the dead is in you. Nagingon ang Biblia nga diin sa samang espiritu nga nagpanhaw kang Ginoong Hesus mao usab ang espiritu nga naa kanimo. The living God is inside of you. Nga diin ang buhing Dios nga naa sulod And kanimo. it says He will give life to your mortal Nga body. diin siya maghahatag og kinabuhi. Jesus was exactly on time. Sa Ginoong Hesus siya naa sa tugma o gustong panahon. Now, this happened another time with a man named Jairus. So kini siya nahitabo usab sa lain nga higayon sa tawo nga si Jairo. His daughter was very sick, Ang iyang anak hilabihan na sakit gayon. and Jesus was on the way to the house to heal the daughter. O diin si Ginoong Hesus siya paingon ngadto sa balay nga diin aron ayuhon ang mao nga anak ni Jairo. Then someone stopped Jairus and Jesus. O diin usa ka tawo nga diin nagapahunong kang Jairo og ni Hesus. And they said, "Don't bother him anymore, Og ningingon nga ayaw na siya og disturbuhan for she is dead. kay siya patay na. It's too late." Ulahin na ka. But Jesus was not too late. Apan si Ginoong Hesus wala maulahi. He raised her from the dead. Iyaha nga gibanhaw ang maong bata He said, diha sa kamatayon. "Little girl, arise." O giinan siya nga kining inday bangon. I want you to know God is still the God of the So impossible. gusto ko nga din masayod mo nga din ang Dios, siya nagpabilin nga ang Dios sa nga posible. The scripture says, I mentioned earlier, through faith and patience we inherit the promises. Ang din nagingon nga ang pagtuo ug ang pagpailog kini siya makapanunod sa iyang mga saad. Now, let's go to James chapter 1. Santiago kapitulo 1. So, again, there is a purpose in the season of waiting. So dunay katuyuan diya sa panahon sa pagpaabot. Remember, when God delivered Israel, So ato hinumduman sa dihang ang Dios nagpahigawa sa Israel. and He was taking them to the promised land, Og din iya kini nga gidalangat sila ngadto sa yutang saan. they first went through the wilderness.
So dito sila sa kanang kamingawan. And he said, I allowed you to hunger. Nga din gitugutan niya nga din sila panggutumon. I tested your heart O pagkasulayan niya ang ilang kasing-kasing. to know what was in you. Nga din gusto niyang maila kung unsa gayud ang naa kanila. And I led you these 40 years through the wilderness. Nga din iyang siyang giyahan og dadon sulod sa 40 ka tuig. Now, Gikan sa kamingawan ngadto sa iyang sa. see, they could have walked through the wilderness, and some say about 40 days they could have made it to the promised land, but it took them 40 years. So nagasulti nga din malakaw ra gyud ang iyang saad sulod sa 40 ka adlaw maabot na pero sila midangat dito sulod sa 40 ka tuig. Amen. Now, James chapter 1, verses 2 and 2 through 4. So if someone would read the Bisaya, kinsa mabasa sa Bisaya? Santiago 1, 2-4. Okay, ang pulong sa Diyos na nakakita sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 2, nito sa 4. Mga igsoon ko, isipon ninyo nga ingon nga bugos na kalipay sa mahulog kamo sa mga nagkalain-lain nga pagtintal. 3. Kay maluhan nga ang pagsulay sa inyong pagtuo, nagabunga o pagpailog. 4. Og pasagdi ang pagpailog nga magahimpit sa iyang buhat aron magahimpit kamo o magsangkap sa walay makulang kaninyo. Amen. So he tells us, count it all joy when you go through various trials. Nagasulti diri nga isipan ninyo uban nga kalipay kung magaabot man ang nagkalain-lain mga pagsulay. Because the testing of your faith produces patience. Tungod kay ang pagsulay di ay sa ato nga pagtuo kini siya moatod manatos pagka mapailugon. And he said, let patience have its perfect work. Nga diin siya nga ang pagpailog nga diin kini siya magahingpit sa iyang buhat. That you may be perfect and complete, lacking nothing. Og naingon siya nga aron kamo wala na gayon makulang og mamahingpit ug wala nay bisan usa nga makulang kaninyo. That's why God allows us to wait. Mao kana nga ang Dios nagatugod nga kinahanglan tang magpaabot. You know, when I was 20 years old, I desired to get married. So nahibalo ba mo nga sa dihang nag 20 anyos ko nagtinguha na ko nga din magminyo. And I was ready right then. I want to find the wife God has. So nangita siya og kining iyang maasawa kay gusto siya nga magminyo na. But I was not prepared to be a husband at that time. Pandili pa ako ready o dili pa siya andam nga din mahimong pana ana nga panahon. And, you know, I'm a young man, so I didn't have to wait too long. But God, that time of trusting God, the Lord was preparing me to be a husband. So sa panahon nga din ako nagasalig ngadto kaniya ang Dios nagaandam day kanako aron ako mahimo nga usa ka mahimong Now, pana. that's just a small example. So usang nagagamay nga kaning pananglitan. But this applies to our financial life, our healing, our ministry, every aspect of our life. This Pan siya applies to our finances, healing, and everything in our life. so siya tagbo sa tanan nga din mga gikinahanglan nato. So ato mga salapiano na bahin o uban pa o mga kanang pag-ayo. So it said that you may be perfect and complete, lacking nothing. So ingon siya diri nga aron kamo mahingpit ug wala na gayon makulang. When he mentions being perfect and complete, So sa iyang nga gisulti nga diin kini siya hingpit o masangkap. he's talking about growing into full maturity in Christ. So iyang gipasabot nga kini siya nga diin mo tubo ta diha gayud sa pagkahingkod ni Kristo. Where you have lost all confidence in the flesh. Nga diin mawad-an ta o kining pagkumpiyansa alang sa ato nga tibok nga unod. Where you have put
to death the work of the flesh. Nga diin kini siya matod gayud ngadto sa pagkamatay ang mga buhat sa unog. And you are fully trusting in God. Nga diin kita mosalig gayud kaniya sa tanan. That's why God allows us to wait. Mao kana nga gitugot sa Dios nga ang pagpaabot. It's the testing of your faith. Kini siya usa ka pagsukod sa imong pagtuo. Because God has a timing. Tungod kay ang Dios aduna siya gusto ug tukmang panahon. Now, I want to go to Romans chapter 5, our last scripture. So Roma Kapitulo 5. Praise the Lord. Verse 3. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance. Verse 4. And perseverance, character, and character, hope. Verse 5. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Verses 3 to 5, if someone would read them beside me. Ngayong pulong sa Dios na makita sa Roma Kapitulo 5, versikulo 3 ngadto sa 5. Ug dili lamang ingon niini kundi nga nagahimaya usab kita sa atong mga kagul-anan. Sa nahibaluan ta nga ang kagul-anan nagabunga og kaligon. 4. Ug ang kaligon nagabunga sa pagkasinulayan. Ug ang pagkasinulayan nagabunga sa paglaom. 5. Ug ang paglaom dili magapakaulaw kay ang bugma sa Dios ginahungko sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Amen. So again, the trial and the tribulation that you go through produces perseverance or patience. So ang mga pagsulay ug mga kasakit kini siya moatod kanato sa pagkamalaho tayo. And it produces the character and the hope of Jesus Christ. O kini siya magahatod kanato diha sa kinaiya ug paglaom diha ni Kristo. How many of you have seen the faithfulness of God? So pila ka ninyo nakakita diha sa pagkamatinud-anon sa Dios. I want you to raise your hand. How many of you have been saved in this room for years, many years? So gusto ko nga mag-isa mas yung kamot pila ba kaninyo nga di naluwas na sa pila na katuig. Let me see your hand. Many years you've walked with God. You have seen God's faithfulness. So inyo bang nakita ang pagkamatinud-anon sa Dios? Amen? Amen. You have seen that God will show up in the fire. Ngayon, inyong nakita nga din ang Dios nga patubo kanato pinagi siya nga kalayo. And the last thing he said that the love of God is poured out into our hearts by the Holy Spirit given to us. So diri sa 5 ug ang Dios nagahuwad siya gugma nganhi kanato gikahuwad man nganhi sa atong mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu. God's will is that love would be perfected in us. So ang gugma sa Dios ang kabubuton sa Dios yahan ni nga gitugot aron nga mahimpit. And when you've had to wait on God, And gusto sa Ginoo nga maghulat o magpaabot ta sa Dios. it humbles the heart. Nga di magapaubos diha sa kasing-kasing. And when you are walking in victory, Sa diha ikaw maglakaw diha sa kadaugan. you have more compassion for others. Nga di moabot nga duga nga din paggugma ngadto sa uban. That's why he said, comfort those who are in trouble with the same comfort that you have received from God. Ngayon siya dito nga og dasiga sila nga din anaa sa mga kagul-anan sa sama nga din pagdasig sa Dios diha kanimo. If you've walked with God, Sa dihang ikaw maglakaw sa Dios kauban sa Dios. if you have received the victory, Nga din ikaw nga nagaluwas o din nakabaton sa mga kadaugan. you are a testimony to others. Doon na kay kaning pagpamatuod ngadto sa uban. I know God saves. Nga din masayod ko nga ang Dios maluwas. I know God delivers. Masayod ko nga ang Dios mo pahigawas. I know God heals the sick. Masayod ko nga ang Dios mo ayos sa mga masakito. And I know God provides for His children. Nahibalo ko nga din ang Dios magatagbo para sa iyang mga anak. Now, we're going to close today in prayer. And
if there's something you're waiting on, I want you to pray today and say, Lord, I am believing and trusting in you. Nga din karon wala ko may balo kung unsay mga butang nga inyo nga lauman o gihulat gayon. O apan gustos Ginoo mo mulata mo salig mulaom adto kaniya. Because God is always on time. Kaya ang Dios ana siya sa hustong panahon. If you believe and trust in Him, Kung mo tuo ka o mo salig kanto kaniya. you are His child. Kay ikaw iyang anak, He loves you. siya nahigugma kanimo. He is concerned for you. Siya adunay pagpakabana He kanimo. knows what you're going through. So nasa kahibalo siya kung unsa ang imong nga And padulong. He wants you to walk by faith. Gusto niya nga din maglakaw ka diyan sa pagtuo. Now, I believe there are some here who need a financial miracle, who need provision from God. Kung nagato nga din adunay naa karon dinhi nga nagakinahanglan sa salapianon gayud nga bahin. When you pray today, Sa diha mag-ampo ka karon, I want you to be specific. gusto ko nga din imuhag yung nga isulti hinganlan ang imong gitimuha. Is there a specific amount of finances that you need? Imuhag yung isulti kung pila ang salapianon nga bahin nga imong gikinahanglan. Is there a thing that you need provision for? Your motorcycle, your home, something that you need from God? Kung na may mga butang nga din nagakinahanglan o kining pagtubag sa Dios, so kinahanglan imo na nga isulti. And you don't know where it's going to come from. So wala ta mahibalo kung asa man magikan. But if God can rain bread from heaven, Kung ang Dios nagapaulan man og mana gikan sa langit, if He can make water come from a dry rock, adin kung nakahimo man siya sa pagpaagas og tubig gikan sa kining bato, He can provide for you. siya makahimo pagtagbo usab kanimo. And there are others here who are struggling in your marriage. Og ang pipila usab nga naa karon diri adunay problema diha sa inyo nga kaminyo. One spouse is rebelling against God. Adin usa ka aning asawa nga diin siya nagarebilde batok sa Dios. Or it might be a husband. Adin or usa man ka bana ba hinuon. But God says to wait upon the Lord. Nagingon ang Dios paghulat lang sa Ginoo. Pray and fight for them. O ampo o pakigpisog para kanila. And trust that God is able. O salig lang kay ang Dios makahimo. I really believe this is a message for specific people today. Ako nagatuo nga kini sa kaminsahe alang sa pipila ka mga katawhan karon. So here's what I want you to do. If you're here today and there's something you're waiting on, I want you to come forward now. Kung nakakaroon og doon na kay butangay imong gipaabot gihulan. So pwede ka nga maduol sa tubag. You don't have to tell me. God knows. So di na kinahanglan nga inyo konsultihan kaya nga Dios mahibag. But as an act of faith, I want you to come forward and I want to pray over you. And I'm just going to speak life over you and believe with you that God will answer your So prayer. alang kanila nga kaninyo nga diin adunay kini pagtuo. So pwede ta nga mo duol gihapon sa tubangan. Kay Amen. magampo. Amen. So let's begin to sing to the Lord. And again, if you're waiting on God, come forward. And by faith, God, I'm waiting on you. I trust in you. Remember the Bible says, they that wait upon the Lord will renew their strength. That's a promise of God. Amen.